presidente ng bansa bilang leader at tagapamahala, ang dapat managot sa lahat ng kabiduhan, sa lahat ng kapalpakan, sa lahat ng kawalangian, sa lahat ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mananga River sa Cebu at tiniyak ang tuloy-tuloy na pagpapalakas ng mga flood control projects sa lugar. Inihayag din niya na nakapila na sa 2027 budget yung pagtatayo ng 70-meter dam bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Yan at iba pa sa balitang hatid ni Cresilyn Catarong. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng rehabilitasyon at muling pagdidisenyo ng flood control system sa Mananga River. Layunin nitong maiwasan ang matinding pagbaha na naranasan ng mga komunidad sa Cebu sa mga nagdaang taon. Sa isinagawang inspeksyon sa Barangay San Isidro, Talisay City nitong Lunes, sinabi ng Pangulo na malaki na ang pinagbago ng lugar kumpara noong kasagsagan ng pagbaha, kung saan matagal humupa ang tubig at nagdulot ng malaking pinsala sa mga residente. Ayon kay Marcos, inayos at pinalitan na ang ilang flood control structures at nilagyan ng drainage system upang mas mabilis na makalabas ang naipong tubig. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang relokasyon ng mga residenteng nakatira sa mga no-build zone sa tabi ng ilog upang mailayo sila sa panganib ng pagbaha. Sinabi ng Pangulo na bagamat malinis na ang bahaging kanilang ininspeksyon, hindi pa tapos ang proyekto at magpapatuloy pa ang rehabilitasyon sa iba pang bahagi ng Mananga River. Inihayag din niya na nakapaloob na sa National Expenditure Program o NEP para sa 2027 ang planong pagtatayo ng 70-meter dam sa itaas na bahagi ng Mananga River. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga River is a 70-meter dam. At ito ay ilalagay na namin, nasa NEP na para sa budget for next year, for 2027. Naka-budget na, titiyakin natin na hindi magagalaw yung budget na yung pagdaan sa budget process. Ayon sa Pangulo, mahalagang maisakatuparan ang proyekto dahil isa ang Mananga River sa 3 malalaking ilog sa Cebu na pinagmumula ng rumaragas ang tubig tuwing may malalakas na pag-ulan at bagyo. And we will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair, and may plano tayo para sa next year para doon na natin haharangin sa taas yung tubig para hindi na natin masyadong problemahin dito sa baba. Okay? Bukod sa flood control projects, sinuri rin ni Marcos ang nagpapatuloy na rehabilitasyon ng 4.55 km na Metro Cebu Pacific Segment 3A sa Naga City, Cebu. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang mababawasan ang biyahe mula Barangay Pangdan mula 25 minuto ay magiging 10 minuto na lamang. Samantala, pinasinayaan din ni Marcos sa kaparehong araw ang 833.37 million pesos na Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Inaasahang magbibigay ang proyekto ng supply ng tubig sa mahigit 500 ektaryang sakahan at makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na sapat yung maging budget para sa flood control sa susunod na taon, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo dito? Bravo. Unang-una, matatanda mo sa kanyang solo nun, pinagmamalaki niya yung flood control projects. Yung pala puro mga ghost projects, puro pala pagnanakaw ang ginawa ng kanilang mga kalyado. At kung maniniwala ka sa tinutukoy ng mga resource persons, lalo na yan si Santico, lumalabas siya ang nasa likod ng lahat ng mga anomalya. Kasama na ang kanyang mga matitinding may higpit na kalyado dyan sa Kongreso. Kaya yung lahat ng mga pinagsasabi niya ngayon, puro empty talks. Too late to hero ka. Noon pa dapat yung ginawa yan. At dahil hindi niya ka ginawa, nagkaroon ng maraming trahedya sa ating bansa na nagbigay ng malaking suliranin, ang malaking dagok sa buhay ng mga Pilipino. Maraming nasalanta, maraming buhay ang nawala.
Kaya ang presidente ng bansa bilang leader at tagapamahala ang dapat managot sa lahat ng kabiguan, sa lahat ng kapalpakan, sa lahat ng kawalangian, sa lahat ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang issue, mas mataas na kita at mas magandang oportunidad sa trabaho ang nananatiling pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa ayon sa magkahiwalay na pag-aaral ng Boston Consulting Group at Okta Research. Sa survey ng BCG sa mga OFW, 69% Attorney Sal yung nagsasabi na mas mataas na sahod yung pangunahing dahilan nila ng pag-abroad, habang 57% naman ang naghahanap ng mas magandang kalidad ng buhay. Lumalabas din na halos kalahati sa mga OFW ang pangunahing bumubuhay sa kanilang pamilya. Samantala sa survey naman na ginawa ng Okta, Attorney Sal, 57% ng mga Pilipino sa bansa ang nagsabing kinokonsidera nilang mangibang bansa. Kabilang sa mga dahilan ay yun nga, yung magandang oportunidad sa trabaho, mataas na sweldo at maayos na quality of life. Kasabay nito, tumaas yung unemployment rate sa 4.7% at underemployment sa 15.2% nitong Abril lang ng taong kasalukuyan. Ayon naman sa isang foundation, sa Ibon Foundation, hindi sapat yung mga kasalukuyang trabaho at sahod upang matugunan nga yung pangangailangan ng maraming pamilya. Tinatayang kailangan na isang pamilyang may 5 miyembro ng 1,312 pesos kada araw para mamuhay ng desente. Mas mataas kaysa sa karaniwang minimum wage na nasa 510 pesos ngayon, Attorney Sal, bawat araw. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng mga labor group para sa dagdag sahod upang makatulong sa pagharap sa tumataas na gastos ng pamumuhay. Ano po ang inyong komento dito, Attorney Sal? Talagang ang mga kababayan natin, karamihan, nasa lahat sa yaman, sa lahat ng bagay, talagang maghahanap yan ng ikabubuti ng kanilang kalagayan. Kaya marami nagpupunta sa abroad. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit hindi makita ng mga may hawak na kapangyarihan ang matagal nang suliranin ng bansa na hindi natutugunan kahit sino ang namamahala. Sapagkat sa aking pananaw, ang dahilan ng lahat ng ito ay ang kawalan ng edukasyon ng lahat ng mga Pilipino. Yun ang pinakaugat ng paghihirap ng ating bansa. Edukasyon. At pag mayroon ka ng edukasyon, natural, kailangan mayroon kang malusog na ekonomiya. Hindi lulusog ang ekonomiya mo kung walang mga kapitalistang papasok na mag-i-invest sa ating bansa. At hindi naman gagawin yan kung ang iyong peace and order, ang iyong bureaucratic machinery ay hindi angkop sa pangangailangan nila. At pangatlo, ang mga may hawak na kapangyarihan ay walang tigil ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Yan po ang mga kadahilanan kung bakit tayo nasa ganitong kalagayan. Ngayon, kaya kailangan mabigyan na natin ng solusyon yan. Hopefully, na pag si Inday Sara maging presidente ng bansa, ay matutugunan yung mga sinabi kong mga pangunahing ugat ng suliranin ng bansang ito.